Ma, wala po ba talaga akong girlfriend? Kasi may nakikita po ako sa panaginip ko. Anak, nandiyan naman na si Julia. Bagay na bagay kayo. Saka alam kong mahal ka niya. Hindi na mahalaga ang nakaraan sa ngayon. Ang importante, harapin mo ang kinabukasan mo. Ikaw ang may kasalanan nitong lahat! Kung hindi mo kami pinaglayo ni Ricky noon, edi sana masaya kami nagsasama ngayon. Ikaw ang may kasalanan! Walang iya ka! Hello? On the way na ako. Medyo malakas lang kasi ulan eh. Mahal, huwag kang paranoid. Okay, on the way na ako. Darating ako. I love you and I will marry you. At walang makakapigil sa akin to do that. Okay, sige na. Magkita tayo. Bye. Love you. Kamusta na po siya? He is in a critical condition. Our findings show that Mr. Mendoza has inflammation in the brain impacted by the whiplash. Sa lakas ng pagkabagok ng ulo niya sa windshield, he's in coma. Ano pong mangyayari sa kanya? I'm sorry, pero we don't know if he will be conscious again soon. Salamat. Hoy! Ikaw na babae ka! Anong ginagawa mo dito, ha? Umalis ka! Lumayas ka! Ikaw ang papatay sa anak ko! Ha? Kung hindi dahil sa'yo! Kung di mo siya pinilit na magpakasal sa'yo, hindi mangyayari sa kanya ang ganito! Naintindihan mo? Ay, lumayas ka! Umalis ka na! Umalis ka na! Huwag ka lang magpakita sa amin! Miss, okay ka lang ba, miss? Ano nangyari sa'yo? Ayoko. Nurse! Ayoko. Mama, ano ba nangyari sa inyo? Ayoko. Ay lang po. You and Me Against the World, ang kwento ng relasyon ni na Ricky at Lara. At ang pinakatutol sa kanilang pagsasama ay walang iba kundi si Zenny, ang matapobreng ina ni Ricky. Pero isa lamang pala si Zenny sa sunod-sunod na balakid na hahadlang na makapagsama sila. Hahanapin ko siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Hindi ako papahayag na ilayo siya sa akin ng pamilya niya. Sorry, Lara, ha? Pero alam mo, kahit kapatid kita, kailangan na kitang prangkahin. Alam mo, hindi matatapos yung pag-ikot ng mundo mo dyan sa Ricky na yan. Ate, nakunan ako. Kailangan niya malaman to. Eh, paano niya nga malalaman? Eh, wala nga siyang malay, di ba? Alam mo, ayusin mo nga sarili mo. Mag-move on ka na. Baka hindi talagang para sa'yo yung si Ricky na yan. Ate, magiging okay si Ricky. Naniniwala ako at umaasa ako. Babalik kami sa dati. Sana nga. Kaso, umuwas na sila ng Maynila eh. Saan mo sila hahanapin? Mabuti pa kumain ka na lang muna. Sige na, para lumakas ka. Huwag kang bibigay, Ricky, please! Lord! Ricky, wag! Clear. Ricky!
All right. Okay, we're good. We're good. Ma'am, we're good. Check yung vital signs. Well, he's okay now. Ma'am, your son survived the attack. Kaya lang, kung sakaling magkaroon siya ng pangalawang atake, I'm not sure if he can survive it. So I really hope that this is his last attack. Kaya ng anak ko yan, Doc. Alam ko, malalagpasan niyang lahat ng ito. Imagine, Doc, it's been 6 months. Pero lumalaban ng anak ko. Hindi siya sumusuko. Kasi gusto pa niya mabuhay. Sa inyo siya kumukuha ng lakas, ma'am. Doc, sa kanya siya kumukuha ng lakas. At alam ko, hindi niya pababayaan ang anak ko. Kung hindi lang dahil na sa babaeng yun, hindi sana mangyayari ito sa anak ko. Oo. Siya po yung hinahanap ko. Si Ricky. Alam niyo po ba kung nasan siya? Ganun ba, te? Naku, doon na siya nakatira sa ospital. Hindi pa siya nagigising hanggang ngayon. Alam niyo ba kung saan ospital? Sige na. Sabihin niyo po sa akin. Baka magalit sa akin si Ma'am Seni. Ikatanggal ko pa ako sa trabaho. Sige na po, sabihin niyo po sa akin. Parang awa niyo na. Hindi niya malalaman. Please, parang awa niyo na. Tulungan niyo po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Please, tulungan niyo po ako. Nakikiusap ako. Happy birthday, anak! Anak, gising ka na. Gising ka na, anak. Alam mo ba, naganda ako para sa birthday mo. Naghihintay na sila lahat sa'yo doon. Excited na sila makita ka, lalong-lalo na ang daddy mo. Gising na, anak. Ma'am, I'm sure he's hearing you and he's very happy where he is. Doc, he's my only child. No? Yes, ma'am. Ricky? Ricky? Doc, kumising na siya, Doc. Saglit lang, ma'am. Doc! Saglit lang po. Ricky, anak! Ricky! Ricky, si Mami ako. Si Mami ako. Ricky, anak! Ricky! Oh my gosh, I'm so sorry. Doc, baka kilala niyo po itong pasyenteng hinahanap ko. Si Ricky Mendoza. Yeah, kamag-anak ka ba niya? Hindi. Ako po ang fiancé niya. Okay. Actually, nilipat na kasi siya ng ospital. Ng isang araw lang. Ay, ganun po ba? Saan pong ospital siya nililipat? Well, kung gusto mo, sumama ka sa akin, tapos ibibigay ko sa'yo yung complete address. Talaga po. Ay, maraming salamat, Doc. Sige, sumama ka muna sa akin. Thank you, Doc, for understanding my side. Gusto ko lang naman yung para sa ikabubuti ng anak ko.
I completely agree with you, ma'am, especially na delikado pa yung kondisyon ng anak ninyo. Well, he is suffering from selective amnesia, and you have to guide him very carefully all throughout. And kung pwede, syempre, balik niyo siya dito for therapy para mas mabilis yung recovery niya. Natutuwa nga ako, Dok, dahil hindi niya na naaalala yung babaeng yon. Alam niyo, siyang may kasalanan at siyang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Gusto ko sana na makapag-umpisang muli si Ricky ng buhay na wala na siya. At papasalamat ako sa iyo, Doc, dahil inalagaan mo ang anak ko. At inaasahan ko, Doc, na makikita pa kita at tutulungan mo ako hanggang sa completely na makarecover si Ricky. Sige po. Bumisita ka, Doc, sa bahay, ha? Sige. Pwede naman po yun. Pwede naman tayo mag-therapy sa bahay ninyo. Naku! Ilang beses na ako nagbigay sa'yo. Pero pangako ka ng pangako. Hindi naman hotel itong apartment ko, no? Sige na! Umalis ka na! Nakikiusap po ako. Sige na! Umalis ka na! Ang dami mo ng utang sa akin! Umalis ka na! Alis! Oh, ano, anak? May naalala ka na ba dyan sa mga litratong yan? Opo. Ito si Papa. Halatang halata naman eh. Alam mo, pag nakangiti siya, kamukhang kamukha mo. Pag nakasibangot naman, ako naman ang kamukha mo. Ma, ano bang buhay ko noon? Saan pa ako nagtatrabaho? Sino yung mga kabarkada ko? Ma, may girlfriend ba ako? Alam mo, ito si Greg. Pinsan mo, pero siya yung pinaka-close na close sa'yo. Lagi nga kayong magkasama niyan eh. Ayan na si Greg. Ma, wala po ba talaga akong girlfriend? Kasi may nakikita po ako sa panaginip ko. Pero hindi ko makita yung mukha niya eh. Baka si Grace yun, yung ex-girlfriend mo. Grace po? Oo, anak, nagkahiwalay kayo bago ka pa na-aksidente. Alam mo, dito sa bahay natin, bumaha nung nagkaroon ng malakas na bagyo. Yung ondoy, dumubog halos lahat ng mga gamit natin, kaya pinatapon ko na yung mga hindi na mapapakinabangan. Anak, nandiyan naman na si Julia. Inaalagaan ka niya. Bagay na bagay kayo. Dalaga siya, binata ka naman. Saka alam kong mahal ka niya. Si Mama talaga. Ang naaalala ko kay Julia, siya yung nakita ko nung magising ako. Oo, magaan yung loob ko sa kanya. Pero madami pa akong dapat na malaman sa sarili ko. Si Julia na ang bahala doon. Tutulungan ka niya. At alam kong hindi ka papabayaan ni Julia. Anak, hindi na mahalaga ang nakaraan sa ngayon. Ang importante, harapin mo ang kinabukasan mo. Malay mo, going to be with Julia.
ako na bagong restaurant. Doon tayo kumain. Masarap doon. Sige, ikaw na bahala. Ricky, teka lang, Ricky! Ricky! Dali natin sa ospital. Tulungan mo ako. Ricky? 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 Miss, magpahinga ka lang. Nasaan si Ricky? Relax ka lang, Hindi, ha? ayoko! Nasaan si Ricky? Sandali lang, miss. Ba't ayaw mo sabihin sa akin kung nasaan siya? Magpahinga ka lang. Kailangan mo magpahinga. Ayoko magpahinga! Nasaan si Ricky? Lara, sandali lang ha. Kukunin ko muna yung release papers mo sa nurse station. Babalikin ako. Sige, ate, salamat. Ayun. Miss. Ricky? Ricky? Teka, miss. Kamusta ka? Okay ka na ba? Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Pasensya ka na pero hindi talaga kita kilala eh. Ako ang mahal mo. Ako ang pakakasalan ko. Sorry. I really can't remember you. Tila kapalaran ay tutol na magsamang muli sina Ricky at Lara. Paano kung hindi na magbalik kay Ricky ang mga alaala niya sa kanyang nobya? Si Julia na nangalaga at nagbantay kay Ricky, magiging isang hadlang din? Hi. Sorry, late ako. First day ko ngayon sa trabaho eh. Congratulations sa bagong mong trabaho. Salamat. Bakit? Wala. Baka gusto mo ng coffee? Gusto mo ng coffee? Ito. Mamaya na. Hindi ka ba masaya na magkasama tayo? Alam mo naman may asawa ako. Dati, ikaw ang naglalambing sa akin. Nagsaselos ka kapag may tumitingin sa akin. Please. Nahihiya ka? Halika. Dito na ba tayo? May surprise ako para sa'yo.
wala ka na mali nung tinakbo ka sa ospital. Para ka na rin daw patay habang nakakumptos. Pero nakahanda akong magsakripisyo ng lahat. Lahat para lang maalagaan kita. Pero pinaglayo tayo ng mama mo. Ako ang sinisisi sa disgrasya nangyari sa'yo, Ricky. Pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Ricky, buntis ako nun. Magiging ama ka na sana ng anak natin. Pero pati yun, nawala rin. Nalakunan ako, Ricky. Tana, huwag ka umiyak. Kalimutan mo na yung nakaraan. Ang importante, magkakilala tayo ngayon. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako, Ricky? Sabihin mo sa akin, mahal mo ba ako? Kinalimutan mo ako. Kaya ka nagpakasal sa iba. Wala akong kasalanan. Wala akong maalala. Hindi gusto mangyari to. Hindi ko maalala. Tama na! Anak, Hindi ko gusto mangyari to. So this is your love nest. Julia, ano ba? Julia, tama na! Julia! Tama na! Ano ba? Julia, tama na! Ano ba? Julia, Hindi mo na please! maagaw sa akin! Ikaw ang nang-agaw! Tama na, Julia! Ikaw! Julia! Ako nag-agaw! Ikaw! Julia, tama na! Ano ba? Tama na! Julia! Tama na! Tama na! Tama na! Ricky! Ricky, anak. Ma, Ano nangyari kay Julia? Ang apo ko, kamusta sila? hinihintay ko po yung doktor. Diyos ko. Ikaw na naman? Alam mo ba, ikaw babae ka? Ikaw ang tinik sa buhay namin mag-ina! Tama na, Ma. Pag may nangyari kay Julia at sa apo ko, ikaw ang mananagot! Ikaw ang may kasalanan nitong lahat! Kung hindi mo kami pinaglayo ni Ricky noon, edi sana masaya kami nagsasama ngayon. Ikaw ang may kasalanan! Walang iya ka! Bagamat nagbalik din ng unti-unti kay Ricky ang mga alaala niya kay Lara, pinili nilang maghiwalay na lang ng landas. Mas pinili nilang magpatuloy sa kanilang buhay, lalo na't magiging ama na si Ricky nang magiging anak nila ni Julia. Dear Ricky, siguro kapag nabasa mo to, baka nakaalis na ako pauwi sa Bacolod. Magpapahinga muna ako at mag-iisip kung paano ko itutuloy ang buhay ko. Hindi ko napipiliting ibalik ang pag-ibig na nawala sa atin. May bago ka ng pag-ibig sa ngayon. Mahirap nang baguhin ang lahat. Kalimutan mo na ako, Ricky. Tapon mo tong sulat ko. Pagkatapos mong basahin, sunugin mo kung kinakailangan para makapagsimula ka na masaya sa bago mong pamilya. Iingatan na lang kita sa puso ko. Salamat, Lara. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Carla Abellana. Lara. Nasaan si Lara?